ang pagsaklolo sa mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang lugar. Naghatid ng serbisyong libreng sakay ang Philippine Coast Guard o PCG sa kabila ng epekto ng kamakailang bagyo at limitadong transportasyon. Ayon sa ahensya, ito ay para sa kanilang kaligtasan at mapabilis din ang kanilang pagtungo sa bawat tahanan. Samantala, mula 5,000 noong November 10, bumaba na sa bilang na 800 ang nananatiling stranded sa bawat pantalan. Dahil dito, naghandog muna ng pansamantalang shelter ang PCG sa mga ito. Samantala, nagbabalik operasyon na ang karamihan sa mga paliparan sa ilalim ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP matapos ang hagupit ng Super Typhoon Uwan sa bansa. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga paliparan na muling nagbukas ay ang Masbate Airport, Bicol International Airport, Naga, Virac, Daet at Kawayan Airport. Samantala, nananatiling suspindido ang operasyon sa mga paliparan ng Bulan, Bacon, Sangli, Plaridel, Iba at Subic. Ipinag-utos naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagbabawal sa pagbiyahe ng mga local government officials papuntang ibang bansa sa gitna ng mga nangyayaring kalamidad sa bansa. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Ipinagbawal ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pagbiyahe ng mga lokal na opisyales ng gobyerno sa ibang bansa simula November 9 hanggang November 15 o sa loob ng isang linggo. Ipinag-utos ang pagsuspinde ng ahensya sa gitna ng pananalasa ng bagyong Uwan sa bansa. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang presensya ng mga opisyal habang nagpapatuloy ang mga recovery at monitoring efforts matapos ang mga nagdaang kalamidad na tumama sa bansa. Binigyang din ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang lahat ng opisyales mula gobernador, alkalde at kapitan ng mga barangay ay dapat na siyang mangunguna sa paghahanda sa mga residente ng lugar at siguraduhin ang kaligtasan ng lahat. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Pinaalalahanan ng DILG ang mga lokal na pinuno na sa ilalim ng Local Government Code of 1991 at Republic Act No. 10121, sila ang dapat na mumuno sa kanilang Local Disaster Risk Reduction and Management Councils. Nagsimula ang pagsususpindi matapos maging usap-usapan sa social media ang pag-iibang bansa ng ilang opisyal ng gobyerno sa Cebu kahit pa man binabaha na ang kanilang probinsya. Samantala, ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, pag-aaralan muna ng mga otoridad kung makabuluhan ba ang pag-alis sa bansa ng mga naturang opisyales sa gitna ng kalamidad. Kailangan muna itong ma-assess, ano ba talaga ang kanilang pakay papunta sa ibang bansa. At kung ito po ba talaga ay naka-apekto sa mabilisang pag-aksyon para sa mga kababayan natin na nakaranas ng hagupit ng bagyo. At hindi po natin agad ito masasabi na sila ay may sala na. Kailangan po pag-aralan muna. Sa kasalukuyan, pinaimbestiga na ng DILG ang ilang mga mayor sa probinsya ng Cebu matapos bumiyay abroad sa gitna ng hagupit ng nagdaang bagyo sa lugar. Kaugnay nito, hinimok ni Parañaque City 2nd District Representative Brian Yamsuan ang DILG na gawing opisyal na patakaran ang pagbabawal sa pagbiyahe sa ibang bansa ng mga government officials tuwing may bagyong paparating sa bansa. Anya, prioridad dapat ng mga nasa posisyon ang kapakanan ng kanilang nasasakupan at kababayan lalo na sa panahon ng kalamidad. Binigyang din ni Yamsuan na mahalaga ang presensya ng mga opisyal upang matiyak ang agaran at epektibong pagtugon sa mga pangangailangan. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita sa paghupa ng mga nagdaang bagyo sa bansa, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Bureau of Fire Protection upang magresponde sa mga lugar na lubos na apektado nito. Tunghayan ang ulat mula rito. Bagamat humupa na ang bagyo, nagpakalat naman ng 30,000 kawani ang Bureau of Fire Protection o BFP sa buong bansa.
Ito ay para sa pagresponde ng mga lugar na apektado ng Bagyong Uwan. Kabilang sa operasyon na kanilang isinagawa ay ang Search, Rescue and Retrieval Operations. Ito ay para sa paghahanap ng mga labing pumanaw, bunsod ng baha at mga trahedya. Humanitarian and disaster relief naman upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng na stranded at nag-evacuate. Road clearing para sa mga kalsadang nasira at nabagsakan ng mga puno, maging ang pamimigay ng supply ng malinis na tubig at pagtugon sa mga emergency ng mga pamilyang apektado. Bunsod nito, inihanda sila ng pamahalaan na pabilisin ang operasyon lalo na sa mga pangunahing kalsada ng bawat rehiyon upang magamit agad ito at masigurado ang kaligtasan ng publiko. Ayon naman sa BFP, sa kabila ng matinding epekto ng Bagyong Uwan, sinisigurado nila na ang bawat pamilyang kanilang sinaklolohan ay maayos na nailikas sa evacuation center. Bukod dito, kanila ring sinigurado ang kaligtasan ng mga kawaning ipinapadala sa operasyon maging ang mga equipment at bangkang ginagamit sa pagsaklolo sa oras ng matinding ulan at pagbaha. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Matapos ng kamakailang pagtama ng Bagyong Uwan sa bansa, balik normal na ang Naga City na isa sa mga naapektuhan ng naging hagupit nito. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa mula sa GNN Naga, tungayan ang ulat mula kay Melvin Machado. 2 araw matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan sa Naga City ay halos balik normal na ang sitwasyon sa Central Business District ng lungsod. Kung wala ang natirang putik at ang ginagawang flashing activity ng Bureau of Fire Protection sa ground floor ng Naga City People's Mall ay hindi mo aakalain na muling binaha ang lungsod dahil sa Bagyong Uwan. Ayon kay Naga City Mayor Len Robredo, 80% nang nakakabawi ang mga taga-Naga sa nagdaang bagyo. Maliban na lang sa problema sa supply ng kuryente. Nais makatiyak ng Camarines Sur 2 Electric Cooperative na walang madidisgrasya sa mga barangay sakaling magpadaloy na sila ng kuryente sa kabahayan. Siguro mga 80%. 80% only because mga mayo ng tubig, except for a few. Talagang ang 20% si kuryente. More than half ka Naga mayo pang kuryente, pero ang assurance kang kasore kung niya naaldaw gulpi ng papailawon. So ang presumption ko, ang matatanda na lang baka upland. Dahil ang upland kadakol na maray ang gabang mga poste saka mga kahoy. So matinding clearing operations ang kaipuhan gibuhon. Si kuryente as of last night, si report kang Kasoreko, ininot nindang pailawan ang downtown. Ang downtown, tapos si mga ospital, Iguana mga residential na may kuryente, I think Antabuco, Iguana. Itong mga dikit ang problema, Iguana. Nag-explain suod ma ang Kasoreko na habo kaya nindang ipirit na palaugo na sa households. Tang inot nindang naayos na, apod yan, pero itong hub, Concepcion sa Del Rosario. Pero sabi ninda pa ninda pigugo ang households sa gusto nindang siguraduho na maray. Although si mga barangay electricians, grabe na si pigtrabaho para to make sure na clear na. Pero ang explanation Kasoreko, habo nila mag-take ng chance hanggang day pa sigurado. Samantala, hihingi naman ng advice ang LGU Naga City sa DILG kung kailangan pa nilang magdeklara ng state of calamity matapos ang Bagyong Uwan. Mula sa Naga City sa Bicolandia, Melvin Machado nag-uulat para sa Golden Nation Network. U.S. President Donald Trump announced on Monday that the United States is very close to reaching a trade deal with India, an agreement that could strengthen economic and security ties between the two countries, boost U.S. energy export, and promote investment in key U.S. sectors. As Ambassador Sergio will work to fortify our country's bond, promote investments in key U.S.
industries and technologies, increase American energy exports, and expand our security cooperation. And we're making a deal with India, a much different deal than we had in the past. So right now they don't love me, but they'll love us again. We're getting a fair deal, just a fair trade deal. We had pretty unfair trade deals. They're very good negotiators, sir. Just you have to take a look at that, if you would, please. But we're getting close, Scott. I think we're pretty close to doing a deal that's good for everybody, right? Well, right now the tariffs are very high on India because of the Russian oil, and they've stopped doing the Russian oil. It's been reduced very substantially. Yeah, we're going to be bringing the tariffs down. The United States Senate advances on a measure to reopen the federal government and to end its 40-day shutdown as the vote successfully passed by a 60-40 margin. Senators passed a House bill that will serve to fund the U.S. government and will prohibit federal agencies from firing their employees until January 30. Furthermore, the bill will still need approval from the House and the signature from President Trump. Israeli authorities are now returning the bodies of Palestinians as part of an exchange for hostage remains. However, authorities still believe that 46 hostages remain in Gaza. According to Gaza's health ministry, Israel has returned 300 Palestinian bodies to Gaza, of which only 89 have been identified. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, presyo ng gasolina at diesel muling tumaas. Meralco, inanunsyo ang taas singil sa kuryente ngayong buwan. Panukalang hiwalay na claim court para sa labor dispute ng OFWs, inihain sa Senado. ICC turnover issue ni Senator De La Rosa, babangga sa konstitusyon ayon sa kanyang legal team. Kaap, ilang paliparan ng balik operasyon na matapos ang Super Typhoon 1. At DILG, sinuspinde ang pagbiyahe ng mga government officials sa ibang bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.